Nahaharap sa Jin Chanzi na nagpapalakas ng kanyang mga atake ng maraming beses, mula 1, 2, hanggang 5 beses, na nagiging dahilan upang ang Ling power sa paligid niya ay lalong maging nakakatakot. Ang halimaw, ang saber-toothed wolf sa kabilang panig ay patuloy ding pinapalakas ang kanyang walang hanggang kaluluwa para labanan ang gintong langgam. Marahil, ang kakayahan nito ay katulad ng kay Jin Chanzi, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sarili sa isang tiyak na antas na higit pa sa taglay niyang lakas. Kahit magkaiba ang laki, matapos mapalakas ang kanilang kapangyarihan, nagpasya silang dalawa na gamitin ang kanilang mga kamao para direktang magharap. Ang isang malaki at mabalahibong kamao ng hayop ay direktang bumangga sa maliit ngunit matigas na kamao ng gintong langgam. Pagkadikit pa lamang, ang espasyo sa paligid nilang dalawa ay tila sinuntok ng malakas at malapit ng mabasag. Isang malakas na tunog at nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula roon, at hindi nagtagal, tinangay nito ang lahat ng lupa at bato sa paligid ng dalawang nakatayong mutated beast. Ang ganito kalakas na puwersa ng pagtama ay masasabing nagpapakita na ang lakas ni Jin Chanzi, kahit sa maliit niyang anyo, ay hindi natatalo sa mabangis na lobong iyon. Sa katunayan, ang bibig nitong puno ng nagkalat na pangil ay bamuka at nagbuga ng isang bungkos ng mapulang dugo. Nagmamadali itong umatras palayo mula sa mabangis na tingin ng maliit na langgam na nakatitig sa kanya, handang sumuntok pa ng ilang beses. Ang malaking anyo ng lobo ay umubo ng sunod-sunod, mukhang kaawa-awa. Gayunpaman, ang matalo sa kamay ng isang maliit na gintong langgam na tulad nito ay hindi niya matanggap. Ang mga mata nito ay nanlisik sa galit, nagngangalit ang mga ngipin, at agad na inactivate ang berserk, na naging dahilan upang ang Ling power sa paligid ay maging matingkad na pula at umapoy ng malakas. Tinipon nito ang lakas sa katawan, bamuka ang bibig at umungol ng napakahaba, tumalsik ang laway kung saan-saan. Binaliwala ni Jin Chanzi ang pagyayabang nito, na natiling nakatayo ng mahinahon. Tumingala siya sa mutated beast na unti-unting nawawala ng malay. Hindi siya natatakot sa ganitong uri ng berserk, sa halip, naramdaman niyang tama ang kanyang hula, hindi magiging madali ang pagpatay sa isang ito. Isang suntok ay hindi pa sapat para tapusin ang laban. Malapit doon, nagaganap ang isang mahirap na labanan ng Yuxiang. Ibinuka nito ang bibig at umungol ng malakas na parang yayanig ang langit at lupa. Ang mga galamay nito ay iwinawasiwas pataas at pababa, na nagiging dahilan upang ang lupa sa ilalim ay yumabag ng malakas, parang isang mutated beast na nagwawala at nagmamaktol. Gayunpaman, ang target ni Yuxiang ay iisa lamang, ang anyo na nakasuot ng pulang kapa sa harap niya, si Jiu Xian na kasalukuyang gumagamit ng Red Lotus Flame Sun, lumilikha ng isang napakalaking bola ng apoy sa paligid niya at mabilis na sumusugod dito. Mula sa pagkatalo sa Yetzenir City, matagal nang kinimkim ni Jiu Xian ang kanyang puot, kaya't determinado siyang patamain ang ataking ito sa gitna ng mukha ng halimaw. Nang wasakin ng mga galami ang lupa kung saan nakatayo si Jiu Xian, mabilis siyang tumalon mula sa isang nakaumbok na bato sa napakabilis na paraan, nag-iwan ng isang lugar na pinatag ng mga galami. Ginamit ang lahat ng lakas at bilis, itinulak ng maliit na panda ang dalawang kamay pasulong para ihagis ang bola ng Red Lotus Flame Sun patungo kay Yuxiang. Nanliit ang kanyang mga mata, tinipon ang lahat ng kanyang lakas para direktang atakihin ang mukha ni Yuxiang. Sa wakas, tumama ang bola ng apoy sa tiyan ng mutated beast, na naging dahilan upang ito'y tumamba ng patihaya. Dahil doon, tumalsik din ang mga galami nito pataas. Ang lugar sa Australia sa likuran nito ay sumabog ng ilang beses, walang nang ahas lumapit kay Yuxiang. Kung may mga laban ng mga nakatatanda at nakababata na one-on-one, mayroon ding mga laban na gumagamit ng nakararaming bilang para talunin ang mas malalakas na kalaban. Halimbawa nito ay ang grupo ng mga mutated beast na may maitim na balahibo mula sa Australia, na nakabuka ang mga bibig at nakangisi, sabay-sabay na sumusugod patungo sa isang anyo na may hawak na palakol sa gitna, walang iba kundi si Niyumo. Mula kanina pa, si second brother, Niyumo ay hindi pa nakakatagpo ng kalabang kapantay niya, kaya mag-isa niyang hinaharap ang maraming mga pangil ng mutated beast na gustong umatake sa kanya. Sa isang pagbaba lamang ng palakol, gamit ang napakataas na antas ng gravity control, lahat ng mutated beast na pumasok sa sakop ng gravity axe ay naputol sa ilang piraso. Hindi man lang sila nakahiyaw bago tumalsik bilang magkakahiwalay na bahagi. Kaya naman, mula kanina pa, sa loob ng 10 metro sa paligid ni Niyumo, walang kahit isang anino ang nakapagbanta sa second brother ng Misty Great Mountain.
Sa himpapawid, ang mga falcon na may kumikinang na mga mata ay nagtitipon, lumilipad bilang magagandang linya ng liwanag. Ginagamit nila ang kanilang nangingibabaw na bilis para magpakawala ng mga bala na nagiging mga kislap ng liwanag, pumuputol sa hangin at pati na rin sa ulo ng mga mutated beast na kanilang nababangga. Ang lakas ng kanilang laban ay sobrang kakilakilabot na kapag nabangga nila ang kahit ano, agad na nabibiyak ang bahagi ng katawan ng mutated beast. Bukod pa riyan, dahil sa bilis nilang hindi naiiba kay Pikachu, ang mga apatang paang hayop sa lupa ay walang paraan para pigilan ang ganito kalaking pag-atake. Maaari lamang nilang ibuka ang bibig at umungol, naaawa sa kanilang sariling kapalaran. Ang larangan ng digmaan ng mga ibon ay nadagdagan pa ng meteor fire rain, sunod-sunod na malalaking apoy na ibinabagsak mula sa mga pakpak ng mga mutated beast na parang mga ostrich, na umaatake rin ng grupo-grupo. Ang apoy nila ay hindi kasing bilis ng sa mga falcon, ngunit kapag tumama ito sa lupa, lumilikha ito ng mga alon ng apoy na tumutupok sa maraming mutated beast ng Australia sa ibaba. Wala silang paraan para umiwas dahil kapag ang mga bala ng meteor fire rain ay nagtamaan, nagiging malalaking haligi ito ng apoy, walang paraan para makatakas. Hindi kalayuan sa M ay nakabuka ang bibig, hawak ang isang higanteng bola ng apoy sa lalamunan, hinaluan ng Ling Power, at direktang pinaputok ito patungo sa mga mutated beast na kasing laki niya. Dahil isa siya sa 9 Great Vicious Beasts, hindi niya kailangang gumamit ng pisikal na laban. Isang ganitong atake lamang ay sapat na para tanggayan ang lahat ng mga hayop na nagbabalak lumapit sa kanya. Dumaan ang agos ng Ling Power sa kanila, at agad silang naglaho, wala man lang natirang kaunting katawan para gawing lechon, inihaw, o barbecue. Sa lugar ni Chingang, mukhang nasa pinakamatinding bahagi na ng labanan, kung saan ang kanyang grupo ng mga primate ay direktang nakikipaglaban sa mga grupo ng magkakahalong mutated beast mula sa Australia. Hindi sila lumalaban ng grupo-grupo kundi kung saan-saan na lang kumakagat. Gayunpaman, sobrang agresibo ng kanilang ugali kaya kailangang maging maingat sa pakikipaglaban sa kanila. Sa isang sulok, ginagamit ni Jinshi ang kanyang mga galami at walang tigil na hinahampas ang mga mutated beast na mukhang pinaghalong lobo at Zoro, na lumalaban din ng grupo-grupo. Katabi niya si Shino, na gumagamit ng kanyang Ling Power para gawing bato ang mga walang modong hayop. Gayunpaman, kailangang maging maingat si Shino kapag lumalaban dahil ang kanyang kakayahan ay walang malawak na sakop at nangangailangan ng oras para ma-freeze ang mga mutated beast. Laging nasa tabi si Jinshi para suportahan siya sa laban. Palagi silang abala, walang pahinga, dahil ang bilang ng kalaban ay 3 beses na mas marami kaysa sa kanila. Alam ito ni Bing Chuan, kaya naiinip siya. Ginamit niya ang kanyang muso, proboscis, at higanteng paa para itapak sa lupa, itinapon ang halos 10 mutated beast palabas ng labanan ng sabay-sabay. Kung hindi natin sila matatalo sa bilang, kailangan nating ituon ang ating lakas sa pag-atake sa kanila. Umungol siya ng ganoon para palakasin ang loob ng lahat ng kanyang mga kapatid. Dahil ang bilang ng Misty Great Mountain ay mula sa paunti-unting pagtitipon ng bawat tribo, hindi tulad ng panig ng Australia na sinakop ang buong kontinente. Bago pa man sila pumunta rito para umatake, inaasahan na nila kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa bilang. Si Baiho, matapos kagatin at patayin ng isang kalaban, ay agad na hinarap ang isang kawan ng mga mutated beast na kapareho niya ng kulay na sumusugod sa kanya. Katabi niya si Hu Heian, na gumagamit ng kanyang tila walang katapusang Ling Power para tapusin ang mga nasa labas ng abot ng kanyang mga kasama. Narinig ang nagmamadaling boses ni Xiao Lan mula sa likod nito, Xiao Bai, bantayan ang kanan. At Xiao Hei, sa iyo ang kaliwa. Sa kanilang dalawa lamang, ang labanan sa lugar na iyon ay maayos nang nahahawakan. Ang trio ni na Golden Monkey, Honey Badger at Wild Boar, matapos gamitin ang guerrilla tactics, ay sa wakas sumama na sa ibang mga mutated beast na kasing laki nila at direktang sumugod sa hanay ng kalaban. Sa kasalukuyan, ang heograpiya ng Australia ay nawasak na, hindi na nila pwedeng gawin ang pagtatago at maliliit na pag-atake. Ngayon na ang oras para ipakita kung sino ang mas malakas. Isang malakas at determinadong sigaw ang narinig mula kay Golden Monkey, patayin silang lahat. Tumugon sa panawagan ni Golden Monkey ang 2 human-faced spider mula sa Iron World, na pinamumunuan ang kanilang mga gagamba na direktang sumugod sa mga mutated beast ng Australia. Tuwang-tuwa silang tumatawa, sa wakas. Makakapatay na rin tayo ng walang sawa? Dati sa Iron World, kailangan naming magtago sa likod ng mga higanti. Ngayong nakalabas na kami, wala nang masasaya pa rito.
Tanging sa larangan ng digmaan ni na Kangaroo at Gioway walang sinumang nang ahas makialam. Ginamit ni Big Sis Gioway ang kanyang nagniningas na buntot para salagin ang suntok ng Kangaroo ng ilang beses, walang nakakakuha ng malinaw na kalamangan. Bukod sa pakikipaglaban, ang Kangaroo na ito ay mayroon ding napakahusay na bunganga. Sa sandaling ito, nakabuka ang malaki nitong bibig at tuwang-tuwang tumatawa, ang bilang namin ay ilang beses na mas marami kaysa sa inyo. Oh, anong meron doon? Tiningnan ni Gioway. Mukha ba siyang natatakot? Ngumisi si Big Sis, tila natutuwa sa labanang ito. Kung may lakas ka, sige, subukan mo. Ang pagkakaiba sa bilang ay hindi nakakatakot sa akin. At sa totoo lang, nakita niya mula sa likuran ng Kangaroo ang mga bala ng Ling Power na paparating sa napakabilis na paraan. Hindi niya alam kung ano ang mga ito, mabilis lang itong dumaan sa himpapawid sa itaas niya. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula itong maglabas ng mga sinag ng liwanag na parang sisabog na. At totoo nga, ang Kangaroo ay maaari lamang harapin ang epekto ng mga bala ng Ling Power nang ito'y sumabog. Ang buong lupain sa likuran nito ay nawasak, wala nang makita kundi lupa at bato na sumisingaw paitaas. Nang tingnan muli ang mga tauhan sa likuran, ang mga Kangaroo ay nakahandusay ng patay sa mga kakaibang posisyon. Ang ilan ay wala ng sapat na mga paa at kamay para mabuo muli ang kanilang orihinal na anyo. Alam niyang galit na galit ang Kangaroo, kaya't idinagdag pa ni Gioway, sa mundong ito, hindi lamang kami ang gustong tumalo sa inyo. Ang kanyang mga salita ay parang isang anunsyo sa pagdating ng Waksha Alliance na may mga hilera ng mga battleship at warship na dahan-daang pumapasok sa karagatan ng Australia. Hindi malinaw kung ulan ba ang tumutulo sa kanilang mga balikat o mga alon na tumatalsik mula sa mga mutated beast, ngunit mula nang pumasok sila rito, naramdaman na ng hukbong dagat ng Waksha Alliance ang tensyon. Patuloy na nag-uulat ang kapitan sa radyo, panatilihin ang target sa mga mutated beast ng Australia para simulan ang pag-atake. Huwag tamaan ang mga mutated beast ng Misty Great Mountain. Kaya naman ang mga bala ng Ling Power na pinakawalan kanina ay napakatumpak na pumatay sa mga mutated beast sa likod ng Kangaroo. Ngunit iyon ay isang sorpresang pag-atake. Ang mga haligi ng alon na tumataas sa ilalim ng dagat ng Australia ay parang isang tugon sa pag-atake ng mga tao. Isang serye ng mga galami ang umahan mula sa ilalim ng dagat, mas mataas pa kaysa sa pinagsama-samang mga barkong pandigma, kamakaway sa himpapawid habang bumubuhos ang malakas na ulan. Ito ay paunang palabas pa lamang ng mga mutated beast mula sa kalaliman ng dagat na nagpakita na may malinaw na pagbabanta. Kahit na hindi na sila atakihin ng mga tao at gusto nang umalis, mukhang wala na silang daan pabalik. Nak-encounter na ng sangkatauhan ang mga mutated beast na ito dati. Hindi ba't sinakop na nila ang maraming lungsod ng tao noon? Sa muling pagkikita na ito, hindi rin masaya ang sitwasyon. Agad na nakilala ng Ten Nations Alliance na sila ang mga hari ng kalaliman ng dagat. Malinaw na gusto nilang pigilan kaming sumulong. Marahil, para harapin ang sangkatauhan, sapat na ang mga hari ng kalaliman ng dagat, ang kanilang mga tauhan ay umakyat na sa lupa para sumali sa hukbo ni kadiliman. Sa isang simpleng paghampas ng galami ng pugita, ang modernong barkong pandigma ng tao ay nabiyak sa dalawa, parang isang laruan na inapakan ng paa. Ang panig ng tao ay determinadong hindi sumuko, pumunta sila rito na handang mamatay. Agad silang nagpaputok gamit ang lahat ng baril sa kanilang mga barko. Tumama ito sa baluti ng mga mutated beast na may tunog na parang ulan sa yero. Ang maliliit na balang ito, bukod sa dami, ay hindi gaanong nakakapinsala. Kaya't dinagdagan pa nila ito ng mga airstrike mula sa mga fighter jet sa itaas. Bawat eroplano ay nagpakawala ng dalawang malalaking bomba na bumagsak sa mga hari ng kalaliman ng dagat, na talagang nagpatili sa kanila sa takot. Ang malalim na asul na dagat sa ibaba ay agad na naging dagat ng apoy, na nais sunugin ang lahat. Kaya't kailangan din nilang mabilis na makaisip ng paraan para tapusin ang mga tao na dating napakahina sa kanilang paningin. Itinaas ni Hak Hai Vuong, hari ng itim na dagat, ang isang galame, tinipon ng Ling Power sa isang kumikinang na bola malapit sa dulo nito. Ginawa niya itong parang bola at direktang ibinato sa barkong pandigma ng tao na hindi kalayuan. Saan man ito tumama, agad na natunaw ang metal, nag-iwan ng isang haligi ng usok at apoy na umakyat ng napakalakas. Ang deck ng Vietnamese warship ay agad na nagtamo ng matinding pinsala. Kung walang paraan para protektahan ang kanilang mga barko mula sa atake ng mga hari ng dagat, tiyak na mawawala sa kanila ang lahat ng kagamitan bago pa man sila makadaong sa pampang.
Patuloy na nag-uulat ang technical team ng hindi magandang sitwasyon, ang kanang bahagi ng barko ay nasira na, nawala ng ganap na komunikasyon sa panig na iyon dahil na-disable na ang mga baril. Nagsimula nang umakyat ang mga maliliit na mutated beast sa mga gilid ng barko para sirain ang mga kagamitan ng tao. At kung wala ang mga heavy weapon na ito, hindi kayang talunin ng sangkatauhan ang mga ito gamit lamang ang mga simpleng baril. Hindi pa man, sa harap mismo nila, nakita na si, ikapitong hari ng dagat. Sa anyo ng isang higanteng mutated na alimango, na kumakalampag, naghahandang nguyain at nunukin ang bahagi ng barkong pandigma sa harap niya. Nang bumagsak ang malaki nitong sipit sa deck ng barko, bigla itong nakatanggap ng isang napakalakas na suntok mula sa isang gintong kamay na nakaunat, na naging dahilan upang ito'y mapa-atras agad. Ito ay isang superhuman na may mga mata at katawan na naglalabas ng matinding ling power. Noong nakaraan, hinayaan kong makatakas kaya sa pagkakataong ito, hindi na. Isang superhuman na nakasuot ng kakaibang damit na parang katutubo, lumulutang sa gitna ng ling power na lumilikha ng kakaibang anyo sa likuran niya. Nanlilisik ang mga matang nakatingin diretso sa sea beast, nagpas siyang ideklara ang digmaan dito mismo. Sa harap ni Hak Hai Vuong, hari ng itim na dagat, ay isang napakalaking anyong tao na gawa sa ling power, na bumabalot sa superhuman na iyon, matagumpay na nakatayo sa harap niya kasama ang barkong pandigma ng mga tao. Hindi malinaw kung anong uri ito ng kapangyarihan ng sangkatauhan, ngunit kung pag-uusapan ang laki, ganap nitong dinaig si. At isang suntok mula sa itim na lalaking, ito ay sapat na para mapanganga siya sa sakit. Noong nakaraan, hinayaan ng kanilang panig na guluhin ng mga hari ng pitong dagat ang kontinente ng isang beses. Sa muling pagkikitang ito, tanging pagpili na lamang sa pagitan ng buhay at kamatayan ang natitira. Kaya't determinado ang superhuman na ito, sa pagkakataong ito, hindi kita patatawarin, hari ng pitong dagat. Sa panig ng higanteng alimango, mayroon ng superhuman na gumagamit ng ling power para tapusin ito. Samantala, sa panig ng hari ng dagat na hugis pugita, inaalagaan ito ng husto ng maraming ling power warheads. Sa isang pagkakataon, nagpakawala ang panig ng tao ng halos 10 ling power warheads para sumugod sa nilalang na parang pugita bago pa man mabasak ng mga gal-aming nito ang mga barkong pandigma ng tao. Kahit na isa pa siyang hari ng pitong dagat, kapag tinamaan ng 7 o 8 ling power warheads ng diretsyo, mukhang mahihirapan din siyang makayanan ito. Sa isang iglap, ang pag-itang iyon ay napilitang saluhin ng isang buong dagat ng apoy at lakas na bumabagsak sa kanya. Hindi pa tapos doon, ginamit ni isa pang superhuman, ang magnetic field para magpakawala ng ikalawang bugso ng atake, na binubuo ng mahigit 20 ling power warheads na umiikot sa paligid niya. Maraming beses na siyang nabigo laban sa mga hari ng kalaliman ng dagat noon, kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang ipahayag, kahit maliit ang sangkatauhan, huwag ninyo kaming maliitin. Pagkatapos ng alo ng ling power na iyon, lumakas ng husto sapat na para harapin mag-isa ang isang hari ng pitong dagat. Hindi kalayuan sa kanya ay isa sa 10 great heroes, na may pulang kapa na iwinawagayway, direktang nakikipaglaban sa mga nagkakagulong sea beast na sumusugod para kagatin at patayin ang grupo ng mga superhuman. Ito rin ay isang napakagandang pagkakataon para ipaghiganti ang mga kasamahang nabuwal noong nakaraang pagsalakay ng mga hari ng pitong dagat sa kontinente. May matinding determinasyon, umungol siya, mga hinayupak. Huwag ninyong akalaing uupo lang kami at magpapatalo. Ngayon ang oras para lumitaw ng sabay-sabay ang lahat ng mga elit na puwersa ng sangkatauhan. Sa dulo ng isang barkong pandigma, isang anyo na nakaputi at may puting sombrero ang lumulutang, lumilikha ng mga hugis krus gamit ang ling power, na umaakit sa tingin ng mga sea beast. Sa halip na gumamit ng pananampalataya at magtago sa mga silungan, ang superhuman na ito ay may kakayahang mag-summon ng ling power sa mataas na intensidad para paulit-ulit na suntukin ang mukha ng mga sea beast. Gayunpaman, siya pa rin ay isang taong sumasamba sa mga Diyos, sa kanyang tila tusong mukha ay may ngiti, sa ngalan ng mga Diyos, lilinisin ko ang lahat ng kasamaan. At ang kasamaan sa harap niya ay ang mga sea beast na dapat parusahan. Kaya't sa harap nila, mayroon ng 4 na superhuman, sapat na para hatiin sa 4 na grupo upang harapin ang mga mutated beast mula sa kalaliman ng dagat. Ang mga supermen ay kailangan ng hindi bababa sa 5 miyembro para makabuo ng isang team. Isang malaki at malakas na paa ang tumapak sa dulo ng isang barkong pandigma, na kasalukuyang nakaharap sa mga nagkakagulong kakaibang hayop.
Hindi malinaw kung saang kontinente nagmula ang grupong ito ng mga superhuman, ngunit lahat sila ay may napakakapansin-pansing uniforme, na may helmet na tanging isang linya lamang ng liwanag ang nakikita sa mukha. Pinangungunahan sila ng isa sa 10 Great Heroes, na itinataas ang kanyang nag-aapoy na pulang espada patungo sa kalaban, at nagsalita ng malinaw at matatag, ang talam ng kaluwalhatian ay hindi kailanman susuko sa kalaban. Ipaghihiganti nila ang mga nawala sa kanila noon. Sa ibabaw ng dagat, hindi kalayuan sa Australia, sunod-sunod na sumabog ang hindi mabilang na kumikinang na mga liwanag mula sa mga bola ng Ling Power na bumabangga sa katawan ng mga sea beast, pati na rin ang mga higanteng haligi ng lakas mula sa mga hari ng kalaliman ng dagat na nakatutok sa sangkatauhan. Mukhang magaganap ang isang napakatinding labanan. Sa ibabaw ng dagat, mayroon ng ilang bahid ng maitim na pulang dugo na unti-unting kumakalat sa ilalim ng papalubog na araw. Lahat ng kaganapan sa malayo ay napansin ng namumulang mga mata ni Kadiliman, na ngayon ay nakatitig sa malayo. Hindi niya inaasahang ganoon kabilis na nakikipaglaban na ang mga hari ng kalaliman ng dagat sa sangkatauhan. Dito sa kanyang panig, kung gusto niyang personal na tapusin ang mga tao, kailangan muna niyang tapusin ng mabilis ang kalaban sa harap niya. Kaya't mabilis na humarap si Kadiliman sa kanyang pinakamabigat na kalaban, si Yuziyu, bamukha ang bibig at umungol, mukhang nahihirapan ang mga tauhan mo sa pakikipaglaban, ano? Pangunahin itong pang-aasar, ngunit hindi ito pinansin ni Yuziyu. Sa kanyang humanoid tree form, tumikim lamang siya bilang tanda na narinig niya ang sinabi ng kalaban, at sumugod, nais gamitin ang kamay para direktang itusok sa malaking katawan nito. Bigla na lang, ang mga kumikinang natuldok sa katawan ni Kadiliman ay biglang naglabas ng mga haligi ng asul at gintong Ling Power, na sunod-sunod na pinatama sa humanoid tree form ni Yuziyu sa harap niya. Naging dahilan ito upang mapunit ang mukha at katawan ni Yuziyu. Agad na tumagos ang agos ng Ling Power na iyon sa humanoid tree form sa harap niya, na nagpang-isi kay Kadiliman. Tingnan natin kung gaano karaming anyo ang mayroon ka. Masaya niyang sabi, nakalimutan na sa paligid niya, hindi niya alam kung kailan, ay lumitaw na ang mga kumikinang natuldok na parang apoy na lumulutang sa hangin. Nang tingnan niya muli, ang buong himpapawid sa paligid, dahil nasa loob sila ng isang pribadong espasyo na nilikha ng isang higanteng kuweba, ay nagliwanag na parang may nagsindi ng libo-libong kandila sa paligid niya. Hindi pala ito apoy, ito ay mga tuldok ng Ling Power na unti-unting nagtitipon, dahan-daang lumalaki ang sukat sa itaas mismo ng ulo ni Kadiliman. Nang mapagtanto niyang may panganib, lahat ng mga tuldok na iyon ay naging isang siksik na bola na bumagsak ng malakas sa kinatatayuan ni Kadiliman, nagpatalsik ng lupa at bato, na nagpadanas sa kanya ng sakit at napaungol ng mahaba. Hindi ito isang skill ni Yuziyu, simpleng tinipon lamang niya ang maraming Ling Power particles sa isang hiwalay na void space. Ngayon, kailangan lamang niyang buksan ang pinto ng espasyong iyon at ibagsak ang lahat ng Ling Power particles na naihanda na niya, sapat na para lumikha ng mga alon sa paligid ni Kadiliman at ilubog ang halimaw na ito. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, ang mga maitim na berdeng galami ni Kadiliman ay mabilis na iwinasiwas pataas, sinusubukang takpan ang espasyo sa itaas ng kanyang ulo para maprotektahan ang pangunahing katawan mula sa pagkalubog sa Ling Power ni Yuziyu. Ngunit mayroon ng paghahanda si Yuziyu, determinado siyang hindi bigyan ng pagkakataong mabuhay si Kadiliman. Agad niyang ginamit ang isang bahagi ng maitim na sanga mula sa likuran niya at malakas itong inihampas sa kalaban sa harap. Ang target ay walang iba kundi ang namumulang mga mata, isang sorpresang kritikal na atake. Ngunit hindi inaasahan, noong una ay isang ugat lamang ang inihampas ni Yuziyu, pagkatapos ay bigla itong nag-transform sa mismong anyo ng 9 Great Tree Roots. Ang unang ugat ay nag-anyong ahas, nakangisi ang mga pangil at sumugod para kagatin ang ulo ni Kadiliman. Samantala, ang natitirang 8 ay naging mga matutulis na ugat na sumugod, itinutok ang kanilang mga dulo sa higanteng halimaw na unti-unting naitutulak paatras. Ang 9 na ugat ni Yuziyu, matapos mapalakas, ay sunod-sunod na tumama sa kinatatayuan ni Kadiliman. Sa teorya, anumang nilalang na maatik ng 9 Great Tree Roots ay hindi makakayanan at mapupunit ang lahat ng baluti at balat. Ngunit laban sa huling kalaban, mas maingat si Yuziyu kaysa dati. Ang mga baging ng Willow Tree ay biglang lumabas mula sa isang kilikili ng humanoid tree form. Mula roon ay lumitaw ang hindi mabilang na mga bola ng Ling Power na pinaghaluan ng iba't ibang uri ng elemento, ang skill na elemental branches na may kakayahang lumikha ng mga bola na naglalaman ng esensya ng metal, wood, water, fire, at earth.
Mukha itong makulay, ngunit sa totoo lang ay napakapanganib. Sabay-sabay niyang inihagis ang lahat ng mga elemental na bola na iyon sa maitim na katawan ni Kadiliman. Malinaw na nakita ni Yuziyo na nagtagumpay silang gumawa ng iba't ibang laki ng butas sa katawan ng kalaban. Ang mga galami ni Kadiliman ay walang magawang nagpagulong-gulong sa lupa habang ang katawan ng may-ari nito ay puno na ng mga sugat. Kung aatake, kailangang tapusin. Kinuyam ng mutated tree ang kamao, isang mahinang crack ang narinig. Ang lakas mula roon ay umapaw, sinisimula ng skill na thunder control. Ang langit sa labas ng larangan ng digmaan na ginawa ni Yuziyo gamit ang lupa ay umugang ng nakakatakot. Mula roon ay lumitaw ang hindi mabilang na kumikinang na mga guhit ng kidlat, naghihintay na bumagsak sa lupa na kanyang itinayo. Kahit mamatay si Kadiliman, hindi niya maiisip na ang bola ng lupang ito ay sadyang idinisenyo para mag-conduct ng kidlat. Nagtipon ang mga ito sa mismong tuktok ng bola ng lupa, naglalabas ng nakakasilaw na puting liwanag na nagpanganga sa halimaw sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang katawan ni Kadiliman, na punit-punit na at kaawa-awa, ay kinailangan ngayong tiisin ang malakas na agos ng thunder control na bumabagsak sa ulo niya. Mukha siyang isang baliw na nangingisay sa ilalim ng mataas na boltahe ng kidlat. Kahit gamitin pa niya ang kakayahan ng isang hari ng Australia, ang halimaw na ito ay walang kakayahang labanan ng kuryenteng sumasakop sa bawat selula ng kanyang katawan. Bamuka ang bibig nito at umungol sa sakit, pakiramdam niya'y sinusunog siya ng buhay. Ngunit hindi huminto si Yuziyo. Ang kanyang mga kasukasuan ay tumunog ng muli niyang palakasin ang kidlat. Dahil hindi pa ito tapos, dinagdagan pa niya ng lakas ang thunder control, pinalakas ng husto ang intensidad ng kidlat sa loob nito, nais gamitin mismo ang skill na ito para sunugin si Kadiliman hanggang maging maliliit na piraso, isang bagay na hindi nagawa ng lubusan ng mga elemental na bola at ng siyam na ugat. Hindi lamang ang anyo ng kanyang katawan ang maaaring magbago ng hindi inaasahan, ang ikalawang bugso ng kidlat na bumabagsak kay Kadiliman ay mayroon pang anyo ng isang higanteng lilang ahas, nakangisi ang bibig habang sumusugod sa magulong bagay sa ibaba. Sa nakabukang bibig nito ay may halong link power at thunder control, sa bawat pagbuka, isa pang kidlat na yayanig sa langit at lupa ang bumabagsak. Sakto sa pinakamatinding sandali ng labanan, ang mga lumang alaala ay biglang bumalik sa isipan ni Kadiliman. Hindi ito ang mga alaala ni Kadiliman tungkol sa mga araw na nangangaso siya ng mga tao, kundi ang anyo ng isang maliit na batang babae na may nakatirintas na buhok, nakasuot ng sinaunang damit, na naguguluhan habang sinasakop ng isang bagay na itim. Sa paligid ay maririnig ang malinaw na boses na naguguluhan, nakakadiri talaga. Bakit ba palagi kang ganyan kay Tim? Ayaw niyang maalala ang mga alaalang iyon, lalo na sa sandaling nasa bingit siya ng kamatayan. Mabilis niyang iwinaksi ang imahe ng batang babae mula sa kanyang isipan, sinisisi ang sarili kung bakit niya ito naisip sa ganitong oras. Isang segundo lamang ng pagkawala sa sarili na iyon ay agad na nasamantala ni Yuziyo. Lalong tinipon niya ang lakas at umungol sa kalaban sa harap, bumalik ka sa pinanggalingan mo, Kadiliman. Ngunit hindi ito sumuko, umungol din pabalik kay Yuziyo, ito ang mundong dapat kong pagharian. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa kanya, na nagpataka kay Yuziyo. Hahakbang na sana ang kanyang humanoid tree form para tapusin ang kalaban nang makita niyang may mga higanteng itim na haligi na bumabagsak sa lupa sa ilalim ng kanyang paa, na nagpayanig dito ng malakas. Si Kadiliman pala iyon sa itaas, nakabuka ang bibig at umuungol ng mahaba, na parang nagtitipo ng lakas para sa sarili. Ang mga galami sa ibaba ay hindi na magamit. Hindi alam kung saan niya kinuha ang sunod-sunod na mga itim na anino na kahugis ng mga ugat ni Yuziyo, na kaya ring pumulupot para protektahan ang labas ng kanyang katawan. Mula roon ay mabilis itong tumusok pasulong, sinira na rin ang mga malalaki at maliliit na butas sa elemental na globo ng lupa na unang ginawa ni Yuziyo. Ito ang unang beses na nagamit ni Kadiliman ang kanyang katawan para sirain ang kulungan na ginawa ni Yuziyo para lamang sa kanya. Gayunpaman, sa puntong ito, nakita ng humihingal si Kadiliman sa gitna ng makapal na usok. Malinaw na hindi maganda ang kanyang kalagayan ngayon. Ang orihinal na malaking anyo ng hari ng Australia ay nabawasan na ng husto sa magkabilang gilid, lumiliit hanggang sa halos 3 galami na lamang ang makita, kasama ang mga mata at bibig na medyo naapektuhan. Nakatayo sa usok, nakita ni Yuziyo na epektibo pala ang mga skill na ginamit niya. Talagang nasugatan na siya. Ang ganitong paghingal at pagkaubos ng katawan ay hindi maaaring pekain.
Alam din ito mismo ni Kadiliman, ngunit ang pasukuin siya ay malayo pa ring mangyari. Ang mga matatanda ay talagang mabilis, matuto, umangkop, bigla niyang narinig ang sariling boses na nanunuya bilang sagot kay Yuzio. Kung itinuturing kitang kalaban, hindi pwedeng hindi ako lumakas. Sa totoo lang, mula nang marinig niya ang tungkol sa pagkakaroon ni Kadiliman sa mundong ito, palaging itinutulak ni Yuzio ang sarili na sumulong, lumakas, at magkaroon ng mas maraming tauhan kaysa dati. Ang mga kamakailang panahon niya ay laging puno ng pagsasanay sa grupo ng mga mutated beast, pati na rin ang pag-iipon ng evolution points para patuloy na i-upgrade ang sarili, upang may kumpiyansang harapin si Kadiliman. Gayunpaman, ang mga bagay na iyon ay hindi na kailangang sabihin ni Yuzio sa halimaw na ito. Narinig sa boses ni Kadiliman na paus at kakaibang kalmado, bilang gantimpala sa iyo, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Tahimik na nakinig si Yuzio dahil napakaraming bagay tungkol kay Kadiliman na hindi niya alam at hindi niya inaasahan. Ang sumunod na salita mula sa bibig ni Kadiliman ay isang anunsyo, mayroon din akong evolution points. Biglang nagdilim ang paningin ni Yuzio. Malinaw niyang narinig ang bawat salita ng halimaw sa kanyang tainga, ngunit sa sobrang pagkabigla ay natigilan siya, hindi malaman kung paano ipoproseso ang impormasyong ito. Akala niya ay pagtanggiang pagkamangha ni Yuzio, kaya't agad na ipinakita ni Kadiliman ang system interface sa harap niya para makita. Ang itsura ng system na ito ay halos kapareho ng kay Yuzio, ngunit magkaiba ang kulay. Mas madilim ito, ang dalawang puting salitang, system, ay kitang-kita sa itim na panel, kaiba sa gintong letra sa berdeng panel ni Yuzio na puno ng buhay. Sumulyap ang halimaw sa system interface, pagkatapos ay sumulyap sa kalaban. Mamulong ito, siguradong nakikita mo ito, hindi ba? Ang system interface ko. Pagkatapos ay ipinihit niya ang system interface na nagpapakita ng mga salita para makita ni Yuzio. Gusto mo bang gumastos ng 10,000 evolution points para bilhin ang kakayahang regeneration? Ngumisi ang bibig na iyon. Ang isang salitang, oo, ay tumunog na parang isang nakakakilabot na salita mula sa impyerno. Walang magawa si Yuzio kundi mapatingin ng may pagkabigla, ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang mga tisyo ng katawan ni Kadiliman ay tumunog habang mabilis na nag-regenerate at matagumpay na nagdugtong-dugtong. Sa isang iglap, ang anyo ng halimaw sa harap niya ay ganap na nagbago. Sa halip na ang gumagalaw at puno ng katangian ng hari ng Australia, ngayon ay mayroon na rin itong anyo na parang isang maitim na humanoid beast, na may mga mata na dumadaloy mula sa ulo pababa sa dibdib at tiyan. Binigyan pa siya ng dark system ng dalawang napakatalas na braso para may kumpiyansang haminin si Yuzio sa susunod na laban. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis maubusan ng Ling Power. At lubos siyang may kumpiyansa dahil ang natitirang evolution points ni Kadiliman ay umaabot sa 130 milyon.